Maraming nangangarap mag-road trip sa Amerika para sa kalayaan at pakikipagsapalaran, pero maaari rin itong maging bangungot bigla. Noong 2024 nakapagtala ang Estados Unidos ng 14.2 na namatay sa aksidente sa kalsada kada 100,000 katao, mas mataas kaysa Japan, United Kingdom, Venezuela at Turkmenistan. Bakit delikado ang mga kalsada sa Amerika? Mag-seatbelt na at alamin ang bilang 50. Noong Enero 2022, huminto ang mga sasakyang patimog sa I-405 malapit sa Long Beach nang tumagilid ang malaking truck at nagkalat ng gasolina sa highway. Sa loob ng ilang minuto, paralisa ang freeway, walang galaw at libu-libong driver ang naipit. Mula Silmar hanggang Irving na 72 milya madalas ang matinding traffic at kahit maliit na aksidente ay nagdudulot ng pagsasara ng rehiyon. Karaniwan na ang ganitong sitwasyon. At kung ang pagsisikip ng trapiko ay parang panganib na pinaigting pa, ang susunod na kalsada ay nagpapatunay na kahit ang kabaligtaran ay maaaring maging kasing delikado rin. Numero 49, hindi delikado ang Ruta 11 sa Alaska dahil sa trapiko, kundi dahil ito'y liblib at walang tao. May 414 na milya ang haba nito at isa sa dalawang highway na dumadaan sa Arctic Circle. Kung masiraan ka rito, baka mauna pang dumating ang lamig kaysa tulong. Noong Hunyo 2019 lumihis at tumaob ang truck sa hilaga ng Fairbanks at tumapon ang 2,000 galon ng krudo sa tundra. Namatay ang driver bago pa man siya marating ng mga rumesponde. At ang mga aksidenteng ganito ay hindi bihira, mas madalas itong mangyari kaysa sa nararapat. Sa kalsada, delikado kahit hindi lang dahil sa layo. Minsan, tahimik ang panganib. Numero 48, ang Ruta 83 mula North Dakota hanggang Texas ay hindi mukhang delikado at iyon ang problema. Halos 1,900 milya ang haba ng ruta, kaya nagiging tuwid na linya at walang katapusang tanawin ang mga bahagi nito. At diyan nagsisimulang magkamali ang paghusga. Noong Mayo 2025 isang Chevy ang bumangga sa Ford pickup habang patimog sa hilagang linya. Namatay ang driver ng Chevy. 2 pang sugatan. Kung ang Route 83 ay parang panaginip na nakakakalma, ang susunod na highway, number 47, ay magpapagising sa iyo sa di inaasahang panahon. Mabilis nasisira ang halos 150 milya ng I-40 sa kanluran ng Albuquerque. Mabagal ang pagkukumpuni dahil sa maliit na populasyon, kaya ang mga driver ang naapektuhan. Noong Enero 10, 2024 nagdulot ng aksidente ang niyebe at yelo malapit sa Cuervo. Nagsalpukan ang 30 sasakyan, isang namatay at ilan ang nasugatan. Kung mapanganib ang desert roulette, mas nakakabahala ang susunod na kalsada, ang State Road. 138 bilang 46 ay hindi naman mukhang masama. 105 milya lang ito, pero nakakabahala ang lapit sa San Andreas Fault. Simula pa lang ito. Puno ng makikitid na linya, di pantay na pagkukumpuni, at delikadong tawiran ang kalsadang ito. Dito, mabilis lumala ang maliliit na pagkakamali. Noong 2003, isang walang lisensyang driver ng pickup ang nawala ng kontrol at bumagsak sa California Aqueduct, na nagresulta sa 4 na namatay. Nabuhay ang driver pero naparalisa siya. Sabi ng investigador, kung naayos ng tama, naiwasan sana ang insidente. Hindi lang bangin o yelo ang nagpapadelikado sa kalsada, minsan kapabayaan lang. Bilang 45, I-76 New Jersey hanggang Ohio. Noong Oktubre 1983, tumaob ang truck na may 8,600 galon ng gasolina matapos bumangga sa harang, kaya bumaha ng gasolina sa kalsada. 3 sasakyan ang nasunog, 2 ang namatay. Akala ng mga bumbero ay kontrolado na nila ang apoy, pero muling nagliyab ito, nasugatan ang 2 bumbero at isang reporter. Ito ang I-76. May 436 na milyang haba, dinadaanan ng 163,000 sasakyan araw-araw at pinakaabalang highway sa Pennsylvania. Tinatawag ng mga tao dito ang Shirk Hill Expressway. May 400 hanggang 500 aksidente kada taon. Sa kalsadang ito, laging may malas. Mas mapanganib pa ang susunod. Hindi kailangan ng mahabang kalsada o maraming sasakyan para dumami ang nabibiktima. Bilang 47 milya lang, iyon lang ang haba ng Interstate 600 at 76, pero sobrang dalas ng mga aksidente rito na halos hindi na ito binabalita ng lokal na media.
Noong Marso 2021, isang driver na papuntang timog ay pumasok sa northbound lane at nagkaroon ng head-on collision sa milepost 0.4. 2 driver namatay, 3 nasugatan at 5 oras isinara ang highway. At kung ang 676 ay parang marahas na shortcut, ang susunod na highway ay kinukuha ang enerhiyang iyon at inaabot sa buong estado. Numero 43. Ang United States Route 62 ay may kakaibang ginagawa. Kinokonekta nito ang Mexico sa Canada. Pero sa 371 milya ng Kentucky mula Maysville hanggang Cairo, dito ito nagiging delikado. Makikitid na daan, matutulis na liko, at kulang sa guardrail. Mula 2,000 at 2017, 124 ang namatay dito. Dagdag na 36 pa mula 2000 at 2021. Noong Hulyo 2025, tumaob ang isang truck sa McCracken County, nagkalat ang debris sa kalsada at huminto ang trapiko. Walang guardrails o espasyo para gumalaw. Kung takot ka sa sirang kalsada, mas delikado pa ang susunod na highway. Mas mabigat at mas mabilis. Numero 42. Ang I-81 mula New York hanggang Tennessee ay supply chain ng Amerika na may 855 milya mula Canada hanggang Tennessee. Malaki ang bilang ng truck na dumaraan dito, umaabot sa 40% ng trapiko, kaya mas madalas ang aksidente. Noong Oktubre 2025, rumesponde ang pulis sa isang banggaan sa Broome County, New York. Ngunit nagkamali sila. Isang U-Haul na may hila-hilang kotse ang bumangga sa gilid ng SUV, tumama sa New York Department of Transportation attenuator truck at naipit ang driver. Kinailangang magmadali ang mga emergency crew para iligtas siya at siya ay nakaligtas. At kung ang kaguluhan ng malalaking truck ay tila delikado, ang susunod na kalsada ay may mga bundok, bulag na kurbada at mga hayop na hindi sumusunod sa speed limit. Numero 41. Walang laban ang van. Noong Oktubre 5, 2023, isang van na may 14 na sakay ang bumangga sa truck at nasundan pa ng isa pang sasakyan. Sa ilang segundo, 3 ang namatay. 11 ang dinala ng helicopter sa ospital. Lalong lumala ang sitwasyon dahil may ilan sa pasahero na walang seatbelt. Nangyari ito sa United States Route 89 ang tinatawag na Killer Road ng Utah, isang 502 milyang highway mula Montpelier hanggang Flagstaff. May mga uranium truck pa ring dumadaan dito at 2.4 hanggang 7 beses itong mas delikado kaysa pambansang average. Naranasan na natin ang blizzard sa I-40, ang kawalan sa Route 83 at kaguluhan ng mga truck sa I-81. Kung nagustuhan mo ang road trip na ito, pindutin ang subscribe button. Pinakaligtas ito ngayong araw, pero hindi pa dito nagtatapos ang tour na ito. Number 40. Ang kanlurang dulo ng I-70, pinakamahabang interstate sa Amerika, ay tumatawid sa Snoqualmie Pass papuntang Seattle sa Cascades na madalas tamaan ng avalanche. Pwedeng bumaba agad ang visibility dahil sa mabilis na pagbagsak ng nyebe. Noong Disyembre 30, 2024, kinailangang isara ang eastbound lane malapit sa Mil 47, maraming sasakyan ang nawalan ng kontrol at nagbanggaan at tumigil ang trapiko. Nakipaglaban sa matinding panahon ang rescue crew para marating ang naaksidenteng sasakyan. Kung ang avalanche ay gawa ng kalikasan, pinapatunayan ng highway na ito na hindi mo kailangan ng niyebe para mahulog mula sa taas. Numero 39. Tinatawag nila itong $1 Million Highway, isang 25 milyang kalsada na inukit sa mga bundok ng San Juan. May mga bahagi nito na kasingkitid lang ng 23 talampakan. Isang maling liko dito ay hindi lang simpleng banggaan. Ibig sabihin nito ay mahuhulog ka ng daan-daang talampakan pababa. Noong Agosto 2025, isang sasakyan ang nadulas, gumulong ng 300 talampakan sa bundok, bumagsak sa ilog at ikinasawi ng 2 matatanda. Isang batang babae lang ang nakaligtas. Madalas isara ang kalsada dahil sa pagguho ng niyebe. Noong 2019, natabunan ito ng 60 talampakang niyebe kaya isinara ng 3 buwan. Kung ang pagbagsak mula bundok ay matindi, makikita naman sa susunod na kalsada ang panganib kahit sa lugar na dapat maayos ang trapiko. Bilang 38, ang I-25 ay 1,000 at 100 milya mula Wyoming hanggang New Mexico. Ngunit pinakamapanganib ang bahagi sa Raton Pass na may taas na 8,000 talampakan. Malalakas na hangin at pabago-bagong panahon ang nararanasan.
Noong Nobyembre 2022, maraming sasakyan ang nagbanggaan sa Dry Creek exit malapit sa Denver. Namatay si Faith Winter, isang mambabatas. Sa aksidente, may ilan ding nasugatan. Kung nababahala ka sa kaguluhan sa taas, pinapatunayan ng kalsadang susunod na ang katahimikan ay pwede ring maging malupit. Numero 37. Noong 2019 sa Fallon, Nevada, isang sasakyan ang bumangga sa gas main. Isang namatay at isa ang malubhang nasugatan. Pinutol ang gas at pinayuhang lumikas ang mga residente kapag naamoy ang asupre. Nangyari ito sa bahagi ng Nevada ng Route 5400 at 9 milya ng pag-iisa, kaya tinawag itong pinakamalungkot na kalsada sa Amerika. Malayo ang pagitan ng mga bayan kaya mahaba ang pagresponde. Pero kahit palitan ang katahimikan ng tanawin, nariyan pa rin ang panganib, nag-iiba lang ng anyo. Ang California Route 1 bilang 36 ay kilala sa magagandang tanawin at matatarik na bangin. Umaabot ng 656 na milya mula Leggett hanggang Dana Point, ang kalsada ay nakakapit sa mga bangin sa Big Sur. Noong 2023, nagpatong-patong ang panganib. Natagpuan ng autoridad ang SUV sa mabatong gilid, 250 talampakan sa ibaba ng kalsada. Sa timog ng San Francisco, isang doktor ang nagmaneho ng kanyang pamilya pababa ng bangin sa tangkang pagpatay at pagpapakamatay. Kamangha-mangha, lahat silang 4 ay nakaligtas. Mula rito, ang mga kalsada ay nagiging paulit-ulit na sanhi ng aksidente, gaya ng bilang 35-30 mula Arkansas papuntang Texas. Noong Setyembre 2025, may dumaan na dump truck sa construction zone na nakataas pa rin ang likod. Sumunod, nakialam na ang pisika. Nasabit ng nakataas na likurang bahagi ang isang live na kable ng kuryente at hinila ito sa kabuuan ng I-30. May isa pang truck na tumama sa kable at tumilapon papunta sa poste ng kuryente. 2 pang truck ang sumunod. Nahati ng kable ang isa bago makariyak ang iba. Hindi inaasahan, ligtas ang 4 na driver. Kung nababahala ka sa biglaang sakuna, ipapakita ng susunod na kalsada ang epekto ng siksik na disenyo at pagkakamali ng tao. Numero 34, ang Taconic State Parkway sa New York. Noong Hulyo 26, 2000 may isang minivan na bumibiyahe patimog sa mga lane na pahilaga. Nasa loob ang driver, 2 anak, 3 pamangkin at 3 kamag-anak. Maya-maya, bumangga ito sa SUV at 8 ang namatay. Tanging ang batang anak niyang lalaki lang ang nakaligtas. May kinalaman ang alak pero hindi nakatulong ang Taconic State Park. Ang 104 milyang parkway ay nag-uugnay sa Isyamnapu at Bronx River Parkway. Makitid at liku-liko ito at nagtala ng mahigit 2,000 aksidente mula 2012 hanggang 2014. Kung nai-stress ka sa masisikip na linya, ang susunod na kalsada, number 33 Lake Pontchartrain Causeway ay walang shoulder. Ibig sabihin, 24 na milya ng tulay na nakabitin sa ibabaw ng bukas na tubig na wala kang mapagpapahingahan kung may mangyaring aberya. Noong 2015 lang, mahigit 2,000 sasakyan ang nasiraan at 178 aksidente ang naitala. Pero ang pinakakakaibang aksidente ay hindi galing sa mga kotse. Noong 1,974 nakatulog ang isang operator ng bangkang panghila habang nagmamaneho. Bumangga ang kanyang barko sa 4 na walang lamang barge na sumalpok naman sa mga suporta ng tulay. 2 ang namatay at isinara ang tulay ng ilang oras sa causeway. May panganib mula sa itaas, ibaba at harapan. Kung natatakot ka sa bukas na tubig, pinapakita ng susunod na kalsada na ang trahedya ay nagdadala ng pagbabago pero kapag huli na. Bilang 32, matagal nang hindi nagbago ang Maryland Route 400 at 4 at patuloy ang mga namamatay. Ang 25 milyang kalsadang ito ay nakaranas ng paulit-ulit na mga nakamamatay na aksidente dahil sa makikitid na linya at kakaunting lugar na pwedeng mag-overtake. Noong 2000 isang banggaan ang pumatay sa 10 buwang sanggol. Mula 2005 hanggang 2000 at 12 pa ang namatay. Nagbago lang ang kalsada matapos ang 17 taon ng kampanya. Pinanood ni Mary Freeman, ina ng sanggol, habang ginawang 4 na lane na may gitnang hati ang pinakamapanganib na bahagi ng kalsada. Kung maantala at delikado ang pagsasaayos, makikita sa susunod na kalsada ang dulot kapag hindi bumagal ang mabibigat na truck. Bilang 31, i-44 sa Oklahoma,
nagsalpukan ang dalawang truck at natabunan ng apoy ang kalsada. Noong Marso 2025, nagsalpukan ang dalawang truck malapit sa Big Cabin. Dahil sa malaking sunog sa mga nasirang sasakyan, halos buong gabi isinara ang I-44 at nagdulot ito ng mahabang traffic dahil sa baluktot na bakal at mga bumbero. Ang I-44 mula St. Louis hanggang Wichita Falls ang pinakamapanganib na kalsada sa Sooner State at madalas itong mangyari. Mula Avalanche Alley sa Washington hanggang Bangin sa California at madudulas na kalsada sa Oklahoma na puntahan na natin lahat. Iba-ibang lugar pero pareho ang resulta, dumarami ang nakamamatay na biyahe. Numero 30 walang takas. Sa Overseas Highway, ang 106 na at kalahating milya ng Overseas Highway ang nag-uugnay sa Florida Keys gamit ang 42 tulay. At delikado ang mga ito. 20 ang namatay doon noong 2021. Noong Marso 5, 2018 sa Isla Morada, isang truck na may portable palikuran ang bumangga sa SUV. Dahil sa lakas ng bangga, sumalpok ang kotse sa puno. Patay ang 4 na sakay at isa ay hindi na nakilala dahil sa tindi ng pinsala. Sa kalsadang ito, walang runoff, buffer o pangalawang pagkakataon. Kung pinalala ng bukas na tubig ang mali, ipinapakita ng susunod na highway na maging ang isolation ay may parehong epekto. Numero 29. Ang United States Route 2 sa Montana ay may 666 milya, mahaba, malamig at tahimik. Sa halos buong biyahe, paulit-ulit lang ang mga puno ng pino at langit. Isang pagkakamali lang ang kailangan. Noong 2023, malapit sa Coram, tumaob ang truck ng troso at nadamay ang mga sasakyan sa likod, walang babala, walang mapuntahan. Nawasak ang 7 sasakyan. 2 ang namatay at 4 ang naospital. Sa Route 2, ilang segundo lang ang pagitan ng pagkakamali, pero ang tulong ay milya ang layo. Kung mapanganib ang kawalan, pinapatunayan ng susunod na kalsada na ang siksikan ay pwedeng maging nakamamatay. Numero 28, ang United States Route 45, ang pinakamahabang at pinakamapanganib na kalsada sa Illinois, umaabot ng 429 na milya mula Illinois hanggang hangganan ng Wisconsin sa Antioch. May average na 100 at 12 namamatay sa bawat 100 aksidente, 11 kada taon. Noong Nobyembre ng 2025, isang Buick ang bumangga ng harapan sa isang jeep nang magkasalubong ang mga sasakyan sa magkaibang direksyon. 1 tao ang namatay, 4 ang nasugatan. Ilang oras isinara ang kalsada. Ang Route 45 ay may matinding panganib, habang ang I-70 ay patuloy na mapanganib. Numero 27. Noong Marso 2025, nag-zero visibility sa I-70 Kansas dahil sa bagyong Alikabok. Nagpreno ang mga driver pero hindi nakita ng mga nasa likod, kaya 71 sasakyan ang nagsalpukan. Mahigit 24 na oras, isinara ang kalsada doon. 8 ang namatay. Noong 2024, tinawag na mapanganib na highway ng Kansas ang 424 na milya mula Missouri hanggang Colorado. 15.5 ang namamatay kada taon sa kalsadang ito. Pero kung hindi mahulaan ang dust storm, makikita sa susunod na ruta na delikado rin ang kawalan ng pasensya. Numero 26. Ang Route 41 sa Indiana ay dumadaan sa Crossroads of America na may mga kaakibat na konsekwensya. Ang 280 milyang ruta mula Evansville hanggang Illinois border ay maraming interseksyon, likuang lane, at mabilis na sasakyan. Noong Oktubre 2025, bumangga ang SUV na papuntang Hilaga sa sasakyang patungong Silangan. 1 tao ang nahulog sa kanal. Nakaligtas ang 2 driver pero kinailangang i-airlift sa ospital dahil sa malubhang sugat. At hindi pa tapos ang Route 41, marami pa itong panganib sa kahabaan ng kalsada bilang 25 United States Route 41. Hindi ito pumapatay dahil sa isang delikadong bahagi, kundi dahil hindi ito natatapos. Tinatawid ng highway na ito ang mahigit 2,000 milya mula Michigan hanggang Florida, dumadaan sa iba't ibang daanan. Noong 2023, bumangga ang mabilis na motorsiklo sa SUV sa interseksyon at nagdulot ng malaking sunog. Patay ang nagmamaneho ng motorsiklo at 4 na babaeng sakay ng SUV pauwi mula bingo night. Pinapatunayan ng susunod na interstate na mas mabilis makapagdulot ng maraming biktima ang kapabayaan kaysa laki lang.
bilang 24-80 mula New Jersey hanggang California. Karaniwan, hindi kasama ang wildfire sa mga traffic report ng New Jersey. Noong tag-init 2025, nagkasunog malapit sa mile marker 41.6 sa Morris County dahil sa banggaan ng pickup truck at SUV. Nasunog at kumalat ang apoy, agad rumesponde ang emergency crew bago lumala. Ang I-80 ang pangalawang pinakamahabang interstate highway sa Estados Unidos na may 2,000 milya mula New Jersey hanggang San Francisco. Hindi mo kailangan ng bundok o hamog para maging delikado ang highway. Minsan bigla na lang bumibigay ang kalsada. Bilang 23, I-65 sa Alabama, mabilis dumating ang ulan at hindi bumagal ang mga sasakyan. Natutunan ito ng mga driver sa mahirap na paraan. Noong 2021 sa Milaw 138 malapit sa Greenville, Alabama, nagdulot ng pagskid ng mga sasakyan sa I-65 ang hydroplaning. Nagbanggaan ang 17 sasakyan. 7 ang nasunog, 10 ang namatay. 9 na bata. Ano ang nangyari? Nagkakaroon ng hydroplaning dito kapag may naipong tubig sa kalsada, kaya nawawala ng kontrol ang mga sasakyan. Dumaan sa maraming estado ang 887 milyang interstate, ngunit ang 366 milya sa Alabama ang pinakamapanganib. 33 tao ang namamatay dito taon-taon. Tinawag ang Jefferson County bilang ika-20 pinakamapanganib na highway sa Amerika. Kung mabilis maging mapanganib ang ulan, makikita sa susunod na kalsada ang delikadong interseksyon kahit maaraw. Numero 22, ang United States Route 17 ay mahigit 1,200 milya, ngunit sa South Carolina ito pinakamapanganib. Kilala ang ilang sangandaan sa panganib dahil sa matataong interseksyon, paglabag sa pulang ilaw at tuloy-tuloy na traffic ng mga truck. Sa interseksyon malapit sa Hollywood, nagkaroon ng 15 aksidente sa ilang taon. Noong Nobyembre 2025, isang 18-wheeler ang sumalpok sa SUV matapos lumabag sa pulang ilaw. Naospital ang driver, isinara ang kalsada. May nadagdag na namang estadistika. Ano mangyayari kapag pinagsama ang mabilis na driver, matarik at kurbadang daan, at abalang lungsod sa timog? Malalaman mo na. Pangalawang beses nang nasa listahan ang I-40 ngayon bilang pinakamapanganib na kalsada sa North Carolina. Maraming namamatay dahil sa matarik na daan, matutulis na kurbada, maburol na lugar at mabilis magmaneho ang mga driver. Noong unang 2025, bumagsak ang niyebe sa I-40 at I-85, isang truck na may trailer ang nawalan ng kontrol at bumangga sa sasakyan ng pasahero. Ang aksidenteng iyon ang naging sanhi ng hindi bababa sa 3 pang banggaan ng maraming sasakyan. Sa huli, 53 sasakyan ang nasangkot, kamangha-mangha, 1 lang ang namatay. Tumawid na tayo sa mga tulay na bukas sa tubig sa Florida, sa lugar ng blizzard sa Montana at sa kaguluhan ng kargamento mula sa paliparan sa Atlanta. At mas lalo pa itong magiging magalaw dito, simula ngayon. Bilang 20, ang I-15 mula Montana hanggang California ay itinayo para mabilis na makapaglakbay ang mga tao. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ito delikado. Umaabot ng 1,000 at 400 milya mula Montana hanggang San Diego, parang karerahan ang interstate sa malalawak na disyerto. Madalas sanhi ng aksidente ang bilis sa kalsadang ito. Isang BMW minsan ay tumalon sa harang at bumangga sa kasalubong na sasakyan. 4 na pasahero ng kabilang sasakyan ang agad namatay. Pinapakita ng susunod na kalsada na hindi lang highway, kundi pati urbanong lugar ay delikado rin, mas mabilis pa. Bilang 19, halos 1,600 milya ang I-35 na tumatawid sa gitna ng Amerika mula Minnesota hanggang Texas. Dumadaan ito sa Austin, Dallas at San Antonio at nagdadala ng kargamento sa pagitan ng United States at Mexico. Noong Pebrero 2021, nagyelo ang Texas at nagkaroon ng itim na yelo sa kalsada. Isang banggaan ang nagdulot ng sunod-sunod na aksidente na sangkot ang 130 sasakyan, 6 ang namatay. May ilan na nagkaroon ng permanenteng pinsala sa utak at gulugod. Paano kung gawing sona ng sakuna ng yelo ang mga lungsod? Ipinapakita ng highway na ito kung paano nagdudulot ng sakuna ang hamog ng walang babala. Agosto 2025, malapit sa Beaumont, Texas. Dahil sa makapal na hamog, halos walang makita. Tuloy pa rin ang mga sasakyan, kaya nagsunod-sunod ang banggaan.
Mahigit 100 sasakyan nagbanggaan sa 12 ang namatay. Higit 80 ang nasugatan. Aksidente umabot ng 1 milya ang haba. Ang 10 ay 877 milya mula Louisiana hanggang New Mexico at may 585 namatay sa loob ng 6 na taon. Dahil sa bigat ng kargamento, haba ng biyahe at bigla ang pagdilim ng panahon, hindi talaga mapagpatawad ang kalsadang ito. Kung bulagin ka ng hamog, pinapatunayan ng interstate na kayang sirain ka ng dami ng sasakyan. Ang I-75 bilang 17 ay nasaksihan ang halos lahat, kabilang ang isa sa pinakamalalang aksidente sa kasaysayan ng Amerika. Ang kalsadang ito, mula Sault Ste. Marie, Michigan hanggang Miami Lakes, Florida, ay may habang 1,800 milya at nag-uugnay sa malamig na Michigan at mabilis na Florida. Noong Disyembre 11, 1,970 na balot ng makapal na hamog ang isang bahagi ng kalsada sa Tennessee. Nagbanggaan, sinundan pa ng 78 pang insidente. Sa dulo, 12 ang namatay at 42 ang sugatan. Ang I-75 ay binabatukan ng lahat mula sa mga blizzard hanggang sa kabaliwan sa Florida. Pero pinatunayan ng susunod na interstate na maaari pang lumala ang mga bagay. Number 16 ang I-75 ay hindi nagpapahinga. May 1,700 milya sa East Coast. Dinadala nito ang mga nagko-commute, kargamento at turista. Noong 2019, 284 ang namatay sa kalsadang ito. Noong Disyembre 2025, malapit sa Richmond, Virginia, 3 aksidente ang halos sabay naganap. Nag-jackknife ang truck na may trailer at hinarangan ang buong southbound na kalsada ng 2.5 oras na ipit ang mga driver ng mahigit 2 oras. Mula rito, magkakaiba na ang mga kalsada. Bawat isa may natatanging pagkakakilanlan gamit ang numerong 15. Hindi ito tinatawag ng mga lokal na United States Route 285, kundi Death Highway. May haba itong 846 na milya at dumadaan sa oilfield at disyerto. Noong 2017, 73 tao ang namatay sa rutang iyon sa Texas. Noong Setyembre 2020 malapit sa Roswell, isinara ang buong kalsada hindi dahil sa aksidente kundi sa sobrang sama ng visibility. Akala nila di may iwasan ang aksidente at nangyari pa rin ito. Nakakatakot ang Death Highway, ngunit pinatunayan ng susunod na kalsada na kaya ring gawing kasing delikado ng California ang pagsisikip ng trapiko. Numero 14. Noong Nobyembre 2007, bumalot ang makapal na hamog sa Route 79 at pansamantalang huminto ang lahat. 2 ang patay at 41 sugatan sa sunod-sunod na banggaan ng mga sasakyan. 108 na sasakyan ang nagsiksikan bago ang rush hour. Ang Route 79 ay 425 milya sa California. Laging may bottleneck at delay sa pagpapalawak dito. Noong 2018, 22 average na 80 na katao ang namamatay kada taon. Kung hindi ka pinabagal ng Route 79, susunod na highway sa California, ang patunay na minsan, sapat na ang traffic para maging delikado. Numero 13. Maikli ang 215 pero hindi ito ligtas. Dinadaanan ng ruta ang mababagal na sasakyan, truck at tumataas na init. Noong Setyembre 2024, isang Toyota Corolla ang nawalan ng kontrol, bumangga sa nakaparadang truck at isa pang sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, isang Dodge Ram ang bumangga sa mga naaksidenteng sasakyan. Patay agad ang driver ng Corolla at 2 pasahero. Kung akala mo walang katapusan ang traffic sa California, mas matindi ito sa Houston dahil sa mas mabibigat na sasakyan. Numero 12. Noong Mayo 8, 2024 isang Mazda sa I-610 ang sumabit sa truck na may bulldozer matapos lumipat ng linya. Nawala ng kontrol ang driver. Nakawala ang bulldozer, tumawid sa linya at gumulong sa kasalubong na trapiko. Kinailangan ng konkretong harang para mapatigil. 12 dosenang sugatan, isa ang namatay. Bagamat parang mababa ang bilang na yon, sa kalsadang dinadaanan ng 300,000 sasakyan kada araw, napatunayan ng susunod na kalsada na sapat na ang bilis para maging target pati investigador. Numero 11. Pati mga rumesponde sa aksidente ay di ligtas. Sa 240 sa Memphis, nakilala sa mabilis na takbo ng sasakyan. Enero 13, 2025 opisyal ang nagsisiyasat ng hit and run nang may isa pang sasakyan na sumalpok sa lugar. Ang 2 opisyal ay nabangga,
pero pareho silang nakaligtas. Pero muntik na silang hindi makaligtas. Kapag nasa top 10 ka na, hindi lang masama ang mga kalsada, pumapatay na ang mga ito. Nasa bilang na 10. Ang Jacksonville, Florida ay hindi malapit sa 295. Noong Pebrero 2000 at 23 tampok ang Florida Department of Transportation, isang road ranger ang bumangga sa likod ng pick-up truck. Itinulak ang pick-up pasulong diretso sa isang konkretong harang. Tumagilid ito at nahulog sa ilog St. John's sa ibaba. Hindi ito high-speed chase, kundi isang karaniwang araw na biglang naging nakamamatay. Kung kilala mo ang kaguluhan sa Florida, mapapatunayan ng susunod na kalsada na kayaring tapatan ito ng Texas. Noong Enero 10, 2025, bumagal ang trapiko sa I-400 at 10 Northeast Loop ng San Antonio. Isang jeep ang sumingit-singit sa mga linya at bumangga sa isang Dodge 2000 at 500 na may bakal na likuran. Dahil sa banggaan, nabutas ang sasakyan at namatay ang pasahero. 2 pang sasakyan ang nadamay. Isinara ang mga linya at tumigil ang trapiko kahit hindi oras ng dagsa ng tao. Kung ang masisikip na paikot ay delikado, pinapakita ng susunod na kalsada na pati maliliit na estado ay hindi rin ligtas. Ang I-475 ay 11 milya lang. Nag-uugnay sa I-75 sa hangganan ng Pennsylvania hanggang Newport. Kahit malaki ito, 9.5 tao ang namamatay kada taon. Noong Oktubre 2024 sumabit ang driver ng Tesla sa truck habang nag-overtake. Nagresulta ito ng sunod-sunod na aksidente kung saan isang SUV ang tumilapon papunta sa kasalungat na direksyon ng trapiko. Wala namang namatay sa pagkakataong ito, pero parang eksena ito mula sa isang pelikula ng sakuna. Kung ang maikling kalsada ay mapanganib, pinatunayan ng susunod na kalsada na ang pagiging maikli ay maaaring nakamamatay. Numero 7. Ang I-7, isang 0 na 23 milya lang ang haba, ay isa pa ring pinakamapanganib na highway sa California. Laging traffic at tuloy-tuloy ang biyahe ng mga truck mula Pantalan papunta sa himpilan. Madalas din magbago ang panahon. Noong Nobyembre 3, 2002 dahil sa hamog, isang truck ang bumangga sa gitnang harang at nagdulot ng sunod-sunod na banggaan. Sa pagtatapos, 216 na sasakyan ang nawasak, pinakamalaki sa kasaysayan ng California, at mahigit 100 ang nasugatan. Kung nakakagulat ang siksikan sa California, pinapakita ng isang kalsada sa Atlanta na araw-araw ding matindi ang traffic bilang 6. Hindi bumabagal ang Atlanta, tinitiyak ng 285 yan. Mahigit 64 na milya ng kalsadang ito ang dinadaanan ng mahigit 2 milyong tao araw-araw. Noong Setyembre 25, 2015 dalawang truck na may trailer ang nahulog mula overpass papunta sa kalsada sa ibaba at parehong bumagsak ng nakataob. Nakakagulat, walang masyadong nasaktan at ngayon 5 na lang ang natitira. Bawat isa ay mas delikado kaysa sa huling bilang na 5. Walang pakialam ang 75 na ito kahit gaano kakaranasan. Mula 2000 at 2023, may 51 nakamamatay na aksidente sa highway na ito. Noong Abril 14, 2025 sasakyan ang nagbanggaan sa Broward County. 10 na ospital kasama ang 2 bata. Isinara lahat ng linya habang nagtatrabaho ang mga rumisponde sa mga nasirang sasakyan. Kung delikado ang pangunahing interstate ng Florida, pinapatunayan ng susunod na highway na hindi lang ibang motorista ang panganib. Numero 4, I-20 Texas hanggang South Carolina. Noong Hunyo 14, 2025, bumagsak ang tulay ng Old Vaucluse Road sa South Carolina sa I-20 dahil sa isang naglalagablab na banggaan. Isa sa mga truck na sangkot ay may kargang 8,000 at 500 galon ng gasolina. Sumiklab ang apoy sa ilalim ng overpass habang bumabagsak ang mga debris. Sa kabutihang palad, walang seryosong nasaktan. Sa buong ruta nito na dumadaan sa maraming estado, ang I-20 ay isa sa mga pinakamapanganib na highway sa Amerika. Nakita na natin ang mga paligsahan ng pag-iwas sa Florida, malalaking loop sa Texas, at bulag na liko sa Atlanta. Mabilis ding dumadami ang namamatay habang papalapit sa top 3. Numero 3. Ang I-5 ang gulugod ng West Coast, halos 1,400 milya mula Washington hanggang San Diego. Noong Nobyembre 29, 1,000 tumama ang bagyong disyerto sa Central Valley ng California malapit sa Coalinga. Dahil sa makapal na alikabok, nagsalpukan ang mga sasakyan kasama ang ilang truck. Paghupa ng alikabok, 17 ang nasawi.
At kung ang halo ng ilima ng hamog, ulan at matinding trapiko mula sa malalaking lungsod ay tila mabagsik, ang susunod na highway ay nagpapakita ng maaaring mangyari. Kapag pinili ng Texas na itodo ang panganib, hindi na nakakagulat na ang pangalawa ay ang I-45. Mula Dallas hanggang Galveston na may 285 milya humigit kumulang. 260 katao ang namamatay dito bawat taon. Noong Mayo 11, 2025, dalawang pick-up truck ang nagbanggaan malapit sa mile marker. 157. Isang sasakyan ang bumangga sa guardrail, tumawid sa cable barrier, at sumalpok sa kasalubong na trapiko. Nagkaroon ng sunog bago ito naapula. 5 patay at isang malubhang sugatan sa I-45, hindi tanong kung kailan, kundi kailan talaga mangyayari. At kahit ito, hindi pa rin ang nangunguna. Numero 1 ang I-4 sa Florida na pinakamapanganib na kalsada sa Amerika. Noong 2021, 170 ang namatay sa 132 milyang ruta. Samantalang karaniwan, itong may 45 pagkamatay bawat taon. Ulap, usok mula sa mga sunog sa damuhan, kalituhan ng mga turista, agresibong mga lokal, lahat ng ito ay nagsasabay-sabay. Noong Enero ng 2000, at 8 bumaba sa zero ang visibility. Isang aksidente ang nangyari, tapos sumunod pa ng isa at isa pa. Sa dulo, 70 sasakyan ang nagkalat sa 15 milya, 4 ang namatay at marami ang nasugatan. Sabi ng mga unang rumesponde, naririnig na nila ang mga sasakyang nagbabanggaan sa loob ng usok bago pa nila ito makita. Nananalo ang I-4 hindi dahil sa itsura, kundi dahil delikado ito kahit di mo napapansin. Kaya mag-ingat sa pagmamaneho rito. Walang second chance. Salamat sa pagsama ngayon. Kung nagustuhan mo ang video at gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat, magkikita tayo muli sa Map Pack.